Nagwarla na naman si De Lima nang wala sa lugar. Nagkalat na naman nang hindi naman niya naintindihan kung ano ba talaga ang sinabi ni Congressman Leviste. Tapos, itong si Congressman Leviste na lang, siguro hindi niya na rin maalala, tinanggap na lang din niya. Pero, tingnan nyo dito, si Congressman Sandro Marcos, ba't parang tila bait-baitan yata kay Cong Leviste? Takot yarn. Pero bago natin puntahan yan, muntikan na namang hindi makapagsalita si Congressman Leviste. Kahapon, di ba, pinigilan siya, hindi siya pinagsalita. Klinos ang session, hindi siya nagkaroon ng pagkakataon para i-deliver ang kanyang privilege speech. Tignan nyo yung nangyari dito, muntikan na naman. The leader. Mr. Speaker, there being no other member who wished to avail the privilege hour. Naririnig nyo yung nagsasalita? Si Congressman Leviste yun. Privilege. Majority Leader. Mr. Speaker, there being no other member who wishes to avail of the privilege hour, I move Nagsasalita nga si Leviste tapos sabihin mong wala. Ano ba yan? to close the privilege hour. O, close na naman nila. Is there any objection? There hears none. The privilege hour is now closed. Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege. O, ayan na. Hindi pinaabot sa podium. Oh. Hindi man lang pinaabot para makapagsalita. Naririnig naman natin sa background na nagsasalita siya. Klinos na naman. What is the pleasure of the Honorable Leviste? Mr. Speaker, I rise on a point of personal and collective privilege in response to a comment by Executive Secretary Ralph Recto. Please proceed. Thank you, Mr. At least pinayagan. Buti na lang, 'di ba? Ibang topic na yung privilege speech niya kasi talagang tinanggalan niya ng maskara si Recto at si Gardiola at si Vilma Santos diyan. Puntahan natin yung pagwawarla ni De Lima. Kasi yun naman yung topic natin, 'di ba? Tignan natin kung nasa lugar ba. The Honorable De Lima is recognized. Yes, I know that there is this pending motion about referring the matter already to the proper committee or term. Nandyan din yung Yaks, yung nanununtok ng batok, Richard Gomez. Wala man lang nangyari doon na ethics complaint, wala man lang nag-file, wala man lang, hindi man lang siya na doon. Pero anyway, balik tayo kay De Lima. Terminating the period of terminating the privileged speech of Representative Leandro Leviste. Tingnan nyo, halos maputol yung litid sa leeg at putukan ng ugat sa ulo. Now, but this is an important parliamentary inquiry, status inquiry, because, for clarity, Yes, we heard the motion of Representative Garin on the deletion or striking out of those portions or parts of the privileged speech without basis. I am very interested as to exactly are those, specifically, because during the break, Ito na. during the suspension, this representation approached Representative Leviste, and I was asking him about his claim, the general claim, that everybody in this hall has engaged in vote buying. So, ang claim ni De Lima, claim daw ni Leviste na lahat daw ng mga nandyan, at least yung mga buhaya dyan, ay engage sa vote buying. Kumbaga, namimili sila ng boto. Nasaktan si De Lima. Pero yun ba talaga ang sinabi ni De Lima? Ay ni Leviste? Lahat daw ng nandyan, sinabi ni Leviste na bumibili ng boto. Nasaktan ngayon si Sabah. Tuloy. So I was telling him, can you please withdraw that particular portion because we find it offensive. For the record, this representation does not engage in any vote buying in any elections. Wow, so hindi daw siya namimili ng boto. Wow, kahit anong eleksyon, nasaktan daw siya. Yun ba yung sinabi ni Congressman Leviste? Yun ba talaga? Sinabi ba niya na lahat dyan ay namimili ng boto? Balikan natin yun mamaya. Including the last elections of 2025. And I remember Representative Leviste saying that he is willing to withdraw that particular portion.
So may we ask Representative Levis if in fact that is the case? Na-withdraw na nga, in-strike out na nga, may motion na nga, natanggalin yon. Ang gusto niya, marinig pa. Demanding di ba? That he has withdrawn, that he is withdrawing that portion because it has no basis, it has no evidence, it's purely speculative, it's offensive, it's unfair to everybody here in this hall. Kayo ba muna, tanungin ko kayo. Naniniwala ba kayo na lahat sila dyan ay namimili ng boto? Directly or indirectly? Can we have the answer, please? Because that I is a request the parliamentary majority inquiry. leader Yes. to respond. Mr. Ito, tatayo si Sandro Marcos. Speaker, while we appreciate the sentiments of the Honorable Laila de Lima, I believe part of what she was espousing with regards to the contents of the speech was already part of the motion that be stricken off. Was already part of the motion in which parts of the speech be stricken off in which there was no basis, fact, or evidence. I understand, Mr. Speaker. O, di ba? Sinabi pa ni Sandro na, teka lang, may motion na dyan na may strike out yun matatanggal na nga yun Ang gusto ni De Lima, magdadrama pa. Anong gusto niya? And Mr. Majority Leader, but we would want it from the mouth himself of Representative Leviste. Wow, gusto pa niya daw manggaling sa bunganga niya. May motion na nga to strike out I-approve na lang Tapos na sana yan. Pero dahil gusto mo na magbida-bida, mag-grandstanding pa dyan, hindi sapat sa'yo na may nag-motion na, strike out na nga, ang gusto mo pa, marinig mismo sa bunganga ni Congressman Leviste. Demanding yarn, tignan mo kung paano makatingin itong si Jokno din Parang kakain ng manok na buhay. About that withdrawal. Majority leader. Galit na galit. Mr. It's not Speaker, just striking out, it's in fact withdrawal on his part. that Strike na nga, ba't i-withdraw pa? Ini-strike na nga. being the case, Mr. Speaker, I move to recognize the Honorable Levise. Thank you, The Mr. Honorable Speaker. Levisa is now recognized. First, I would like to clarify that I meant that there are some, but not all. And there are many members of Congress who do not violate election laws. So please do not consider that I said that all. And I definitely withdraw that there are Mr. Speaker, O, di ba? Sinabi na, tinanggap na nga, i-withdraw ko na, I will definitely withdraw. Hindi sapat kay De Lima yun. Anong gusto niya? the request of this representation is with respect to the withdrawal. No need for any explanation, is it? Withdraw na nga. Withdraw na nga. Ano pa bang gusto mo? Ano, lumuhod pa sa'yo? Ipa-withdraw? Yan ba talaga ang sinabi ni Leviste? Yan ba talaga na lahat daw dyan, lahat kayo ay bumibili ng boto? Hindi mo naintindihan Nagwawarla ka dyan. Mamaya ka. The withdrawing. yes, but That I think also portion of the speech. for the benefit of the Majority people who are Leader. listening, Mr. Speaker, I Majority Leader. believe that Order. party lists Doesn't need Majority Leader. explanation. not by votes for the most part. And Mr. that, there Speaker. are many districts in this country where you also don't buy votes, but there are some that do. Majority Leader. Some, yes, not all. Mr. Speaker, Yes. given the withdrawal, I Nangangaw pa rin siya kahit wala na sa mic. move, or I would like to repeat the motion that we refer the question of collective and personal privilege to the Honorable Leviste, to the Committee on Rules, as well as its interpellation. The floor I has so move. decided already and it was referred to the Committee on Rules. Majority Leader. Mr. Speaker, I move to suspend session. Session suspended. Ngayon, balikan natin yung ipinagwawarla ni De Lima. Ulitin lang natin Claim daw ni Leviste na lahat daw sila dyan ay bumibili ng boto. Yun ang claim ni De Lima na pinapatanggal niya. Meron bang sinabi si Leviste na ganun? Balikan natin. Hindi sinungaling. Ayokong bulahin ng taong bayan. Lahat tayo dito sa plenaryo ngayon ay may kaalaman na talamak ang vote buying at umaabot sa daan-daang milyon on average at minsan bilyon-bilyon ang mga kampanya ng mga kandidato sa Pilipinas. Narinig nyo? Meron bang sinabi si Leviste na lahat sila dyan ay bumibili ng boto, including si De Lima? Hindi. Maliwanag yung sabi niya. Lahat tayo dito may kaalaman na marami ang bumibili ng boto. Ulitin ko para kay De Lima.
pwede ko pong banggitin din, ako po ay hindi sinungaling. Ayokong bulahin ng taong bayan. Lahat tayo dito sa plenaryo ngayon ay may kaalaman na talamak ang vote buying at umaabot sa daan-daan May kaalaman na talamak ang vote buying. Lahat tayo. Huwag mo sabihin, De Lima, na hindi mo alam, na wala kang kaalaman na merong bumibili ng boto. Yun ang punto ni Leviste. Siguro si Leviste hindi na rin niya matandaan yung nasabi niya, no? Bugso ng kanyang damdamin. Pero the point is, walang claim si Leviste na lahat sila dyan ay bumibili ng boto. Bagkus lahat daw sila ay may kaalaman na talamak ang pagbili ng boto. Hindi niya sinabi na Gosip, na lahat sila dyan ay bumibili ng boto. Bagkus meron lang silang kaalaman. Makapag-grandstanding lang talaga. By the way, tumayo din si Ridog dito. Pinapa-strike out niya yung buong privilege speech ni Congressman Leviste. Kasi daw, wala daw basehan. Natatakot ba kayo na may maimbestigahan? Bakit parang ibinagtatanggol nyo yung Executive Secretary na si Ralph Recto at ng kanyang pamilya at ni Congressman Garjola? Ano sa tingin ninyo? Tanungin ko kayo ulit. Meron bang tao o Pilipino na hindi nakakaalam na talamak ang vote buying dyan? Meron ba? Ikaw ba na nanonood? Alam mo ba na merong talamak na bilihan ng boto tuwing election o wala? Lahat tayo alam. Si De Lima, iniba niya. Iniba niya para lang makapag-grandstanding. In-strike out na nga eh. May motion na nga, tanggalin na nga eh. Ang gusto pa niyang marinig, mula daw sa bunganga ni Leviste, na sabihin niya na withdraw daw niya yun. Ano ba naman yan? Tumatanda na kayo ng paurong dyan. Ang kailangan natin, mga ganitong congressman, binabangga kahit sino, kahit executive secretary. Binira niya eh. Grabe yung pagtanggal ng balat ni Ralph Recto, ni Garjola, ni Luis Manzano pa yata, at saka si Vilma Santos sa talamak na bilihan daw ng boto at favoritism sa kanilang mga nasasakupan. At talamak daw yung nakawan ng kaban ng bayan sa sinasakop ng mga Recto at ni Vilma Santos at ni Garjola. Susugan mo yan, Congressman Leviste. Nasa likod mo ang mga Pilipino. Kung ganyan at ganyan ka, malayo mararating mo sa politika. Malayo, wag ka lang pababulag. Wag ka lang susunod sa yapak ng mga tarantadong nanunungkulan sa bayan na wala nang ginawa kundi patabahin ang kanilang mga bulsa.